searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Manalangin tayo sa inyong kinauupuan. Lumapit tayo sa Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may hawak ng ating buhay. Lapitan natin siya sa oras na ito. Minsan pa, oh, hallelujah, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Jesus. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Isang napakagandang umaga na kung saan kami po ay nagkatipon upang sa mga panahong ito kami ay sama-samang magpupuri sa iyo, sasamba sa iyo, luluwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, batid po ninyo ang nilalaman ng aming mga puso, ng aming isipan. Sinusuko po namin sa iyo, O Diyos, ang aming buong pagkatao, ang aming kaluluwa, ang aming espiritu, O Diyos. Kayo ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, mangusap, magbago, at gumamit nito, Panginoon. Nakasuko, O Diyos, sa iyo ang aming mga buhay. Hayaan po ninyo, Panginoon, na as we worship you, Father, patuloy namin kayong maranasan at makita namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. As we worship you, mangungusap po kayo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. At Lord, kikilalanin na kayo nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Kung may nakikita po kayo na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Kung may nakikita po kayo na pagmamalaki sa aming mga puso at isipan. Oh, hallelujah. Isinusuko po namin sa inyo. Nagpapakumbaba ang aming mga puso sa iyong harapan. Na wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Hayaan po ninyo, Panginoon, ang umagang ito, O Diyos, ay mapuno ng pagpupuri at pagsamba at pasasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan. Mapuno, Panginoon, ng paghanga, O Diyos, sa iyong mga gawa, O Diyos. Mapuno ng pagkilala na kayo ang Diyos na may magagawa sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataon na minsan akala namin ay imposible sa iyo, walang imposible, O Diyos. Kaya Lord, nakasuko lahat sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming pamilya, Panginoon. Maging ang aming barangay, ang aming bayan, ilalapit sa iyo, O Diyos. O Panginoon, na sa aming pagpupuri sa iyo, O Diyos, at itataas ang iyong pangalan, marami pa pong kaluluwang ilalapit ninyo sa inyong paanan. Kaya Lord, maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon. Salamat, O Diyos, sa mga kamay na ginagamit ninyo sa pagtugtog, sa pagpupuri sa iyo. Sa mga tinig na ginagamit ninyo sa pag-awit ng mga awiting makalangit para sa iyo. O nagpupuri ang aming mga puso dahil kami ay kaisa. Nasasamba sa iyo at luluwalhatiin ka sa umagang ito, O Diyos. Maraming salamat at anuman ang pinlano at pinaplano ng kaaway upang sirain at i-distract ang gawain ito ay aming sinisira ngayon pa lang sa pangalan ni Jesus. Sinisira namin at winawasak anumang plano ng kaaway in Jesus' name. At ang Espiritu ng Diyos ang maghari sa lugar na ito, sa puso ng bawat isa. Lord, maraming salamat. Dakilain ka ng iyong mga anak. Luwalhatiin ka, O Diyos. Maraming salamat po. Dakilain ang iyong pangalan namin, Panginoong Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y magsitayo sa oras na ito. Thank you, Lord God. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Siya ay banal, siya ang ating kaibigan, siya ang ating tagapagligtas, siya ang Diyos na nakagagawa ng lahat ng bagay. Kaya sa umaga na ito, papurihan po natin ang Diyos na buhay at hindi nagbabago. Amen! Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord God. Just to hear the still small voice again. Oh,
ating pagsamba, Lord God. You are deserving, Lord God, of our undivided heart, Panginoon. Puso, Panginoon, na buong-buo na nagpupuri sa'yo, Lord God. Lord, we pray this morning that we will have an undivided heart, Lord God. A heart that's not distracted, Lord God, ng ingay ng mundo. But a heart that is set upon on you, Lord Jesus, alone. Puso, Panginoon, na nakalagak sa'yo lamang, aming Panginoon. A heart that is undivided. A heart that's undistracted, Lord God, ng mga pangyayari sa aming paligid. May we have a heart that is only for you alone. A heart of worship for you, Lord Jesus. A heart that longs for you, Lord God. Ang puso na ang ninanais ay ikaw lamang, aming Panginoon. Lord, this is our prayer, that we will sing a song of love to our God, our Savior, our King, Jesus Christ. Thank you, Lord God, for your love. We worship you, Lord Jesus, in this place. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in
the eyes of the Lord is an undivided heart. Thank you, Lord God, for this revelation. Thank you, Lord Jesus. Kaya po, Panginoon, sa umaga na ito, we will sing with all of our hearts. And I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You will never let me go through it all. Thank you, Lord God. I thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father in heaven. Thank you, Lord God, sa isang pribilehiyo na kami nakapagpupuri sa iyo, aming Panginoon. Salamat sa boses na iyong ibinigay. Salamat sa hininga na iyong ibinigay sa amin. Tunay nga, katulad ng sabi ni Haring David, Panginoon, kung wala na akong buhay, paano ba kita papupurihan? Kaya Lord God, sa bawat oras ng aming buhay, we just want to worship you, Lord Jesus. At ibigay sa iyo ang karapat-dapat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord God. We will bow before you, our Father in heaven. We will humble ourselves before you, Lord God. Karapat-dapat ka, Panginoon, ng lahat ng papurit pagsamba. Itinataas ka namin, aming Panginoon. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast
tayong itinatayong altar sa Kanya. And when we built this altar, ito po ay nagpo-produce ng napakagandang amoy para sa ating Panginoon. Ito po ang sinasabi ng awitin na, Lord, you're worthy of everything. Di ba po pag may altar, may alay? Kaya Lord God, our prayer na ang aming pong iaalay sa iyo ay maging masaming handog, Lord God. As we worship you, Lord Jesus, let incense arise, Lord God, and may it be pleasing before you, Lord Jesus. That's why we will sing, you are worthy of it all, Lord God. Dapat ka, Panginoon. You deserve the glory. Kaya awitin po natin. Thank you, Jesus. You are worthy of it all. Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing, day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing with all of our hearts, you are worthy, Lord God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Thank you, Lord Jesus. We glorify you, Lord God. Karapat dapat ng lahat ng papurit pagsamba, aming Diyos Ama. Thank you, Lord Jesus. Itinataas ka namin, aming Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. We exalt you, Lord Jesus. We lift up your name, Jesus. Ang pangalan ng pinakamakapangyarihan, ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na kumikilos, ang aming Diyos na gumagalaw, ang aming Diyos na buhay, hindi nagbabago, tumutupad ng pangako, ang aming Diyos na karapat
palakpak ng bawat pag-ilag, karapat-dapat ng aming buong puso't isipan. You are worthy of all glory and of all praise. Lord, we pray, Panginoon, na hindi namin maagaw ang para sa iyo. Hindi namin akuin ang para sa iyo, Lord God. Ang Diyos na tapat at hindi nagbabago ay siya rin Diyos ng hustisya. Siya rin Diyos na nakakakita ng puso ng bawat isa. Our God is just and righteous. And I thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Mahal niyo po kami noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya po, Panginoon, sa umaga na ito at hanggang sa mga susunod na panahon sa aming buhay, amin pong pipiliin na itutok ang aming paningin sa iyo, aming Diyos na buhay. May we have an undivided heart of worship for you alone, Lord God. Lord, we worship you. We glorify you. Lord, thank you for your presence in this place. Lord, we pray that may the Holy Spirit move freely, Lord God, as we continue to worship you and to listen to your word, Lord God. Lord, we praise you. We glorify you and we thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Amen. Po, isang malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Kay sarap magpuri sa Diyos. Napakaraming mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya kailangan huwag tayong magsasawang magpuri, magpasalamat sa Kanya. Amen? Yung buhay na meron po tayo ngayon, ito'y isa ng patunay na kailangan nating magpasalamat sa ating Panginoon. Yung mga damit na ating pong naisusuot, ito'y isang patunay na kailangan nating magpasalamat sa ating pong Panginoon. Yung mga pagkain na ating pong kinakain sa araw-araw, ito ay isang pagpapatunay na kailangan nating magpasalamat sa Kanya dahil hindi niya tayo pinagkukulang. Amen po ba? Praise God! Kay sarap dumako sa templo ng ating pong Panginoon. Dahil sa Kanyang templo, nandoon ang Kanya pong presensya. Dahil alam natin, pag tayo ay nasa presensya ng ating pong Panginoon, walang anumang gawa ng kaaway ang mananaig at magtatagumpay. Dahil sa presensya ng ating pong Panginoon, patuloy nating mararanasan ang Kanyang kabutihan. Amen? Kaya nga, lagi po natin ipinagsisigawan na ang Diyos natin ay mabuti. Amen? He is good. Ang Diyos natin ay napakabuti. Hindi lamang isang beses, isang linggo, hindi lamang 4 na beses, isang buwan, kundi ang Diyos po natin ay laging mabuti sa ating pong mga buhay. So praise God. So isa pong pinagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Ganun din po sa ating pong mga kapatiran na nandyan po sa kanilang mga tahanan, na kasama po namin sa gawaing ito, sa araw na ito, sa oras na ito, through online. Tayo po ay patuloy na maging excited sa ating pong Panginoon dahil ang mga mananampalataya na nagtitiwala sa ating Panginoon ay laging excited na maranasan, matunghayan, makita ang kahangahangang gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y natutuwa na katabi kita ngayon. Amen? Di ba? Ang sarap na makita ang mahal mo sa buhay, ang anak mo, ang magulang mo, ang asawa mo, ang kaibigan mo ay kasama mo na nagpupuri, sumasamba sa Diyos at higit sa lahat, nasa bahay panambahan upang patuloy na tumanggap
ng mga buhay at makapangyarihang salita ng ating pong Panginoon. Noong nakaraang linggo, tayo po'y pinagpala, ano? At tunay nga na kumilos ang Diyos sa ating pong kalagitnaan sa pamamagitan ng buhay ng ating pong kapatid sa pananampalataya, ang lingkod ng Diyos, si Pastor Evangelist Wilbert Balot. At ating pong napag-aralan ang kahalagahan ng righteousness, the righteousness of God into our life. Na tunay nga, napakahalaga na maunawaan po natin na ang righteousness na meron po tayo ay hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, hindi dahil nag-exert tayo ng effort, kundi dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, meron po tayong kalayaan na patuloy na lumapit sa ating pong Panginoon at meron tayong kalayaan na anumang oras, anumang pagkakataon ay pwede tayong tumawag sa Kanya ng Ama, Daddy, Papa. Amen? Praise God. So sa umagang ito, ihanda natin patuloy ang ating pong mga sarili, ang ating pong mga puso sa salita ng ating pong Panginoon. Nais ko pong buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Philippians chapter 3, beginning verse 12 up to verse 14. At babasahin ko po sa New International Version. Sabi ganoon ng salita ng Diyos, "Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." Sa Tagalog, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. "Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus." Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Palapakan po ang pagkakabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon upang gumawa sa Kanyang kaharian. We are called and chosen by God to do the works in His kingdom. Not only to finish it, but also to finish well. Isang bagay ang napakainam na ating dapat na maunawaan, na tayong mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon upang gumawa sa Kanyang kaharian, hindi lamang para ganapin ang pagkatawag sa bawat isa sa atin, kundi para matapos natin ang anumang lakarin o anumang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin ng may katagumpayan. Amen? Na hindi lamang basta tayo po ay makaraos bilang mga mananampalataya. Hindi lamang basta tayo ay dumadalo ng Kanyang mga gawain
at maibigay po natin yung ating nararapat na responsibilidad. At kundi napakainam na tayo ay patuloy na gumagawa sa kaharian ng ating pong Panginoon at tapusin po natin ang karera na meron po tayo sa ating pong mga buhay, anuman yung pagkatawag po natin. Dahil meron po tayo iba-ibang mga pagkatawag. Meron po tayo iba-ibang mga gifts, iba't ibang mga talento na pinagkatiwala sa atin ng ating pong Panginoon. Ang tanong, ginagawa ba natin ito ng maayos at mainam at na may katagumpayan? Natandaan po natin lahat ng ating pong ginagawa, ito po'y ginagawa natin sa ating pong Panginoon. Hindi natin ginagawa dahil gusto natin, hindi natin ginagawa dahil yun ang sinasabi ng tao, hindi natin ginagawa dahil yun ang utos ni pastor, kundi ginagawa natin yung pagkatawag na meron po tayo, nagpapatuloy po tayo dahil alam natin ang Diyos ang siyang pumili at tumawag sa bawat isa po sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos to finish well the race that God has set before you. Amen? To finish the race that God set before us. No? Upang tapusin po natin yung takbuhin, ng may kahusayan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Meron pong tatlong bagay na dapat po nating tingnan dito po sa talatang ito na ating pong binasa, na nais ko pong bigyan po natin ng pansin upang sa ating pong pagpapatuloy ay tunay nga na matapos po natin ang karera na meron po tayo, na merong kahusayan at na merong katagumpayan. Dahil ang disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi tayo magiging talunan. Kundi tayo ay higit pa sa mananagumpay. Okay? Bakit tayo magtatagumpay? Dahil kay Kristo. Hindi dahil sa atin. Hindi dahil sa ating lakas. Hindi dahil sa ating talino. Kundi tayo ay naging mananagumpay dahil kay Kristo Jesus. So, tatlong bagay, na dapat po nating tignan so that we can finish the race and finish well. Hindi lamang matatapos po natin ang karera, but we need to finish well the race that God set before us. Number one, na dapat po nating bigyan ng pansin, forget the past. Kalimutan natin ang nakaraan. Pangalawa, face the future. Ating dapat harapin ang ating hinaharap, ang anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa ating pong mga buhay. And then number three, focus on God. Ituon lamang po natin yung ating pong mga sarili. Kanino? Sa ating katabi? Kanino? Sa ating kapitbahay? Kanino? Sa ating pong mga kaibigan? Kanino? Kay pastor? Hindi. We need to focus ourselves unto the Lord. Amen? So una, na dapat nating bigyan ng pansin dito po sa talatang ito, forget the past. Bakit napakalaga na dapat po nating kalimutan ang mga nakaraan na, ang mga nangyari na, ang mga nakalipas na? Kasi meron po mga nangyari nung mga nakaraan sa ating po mga buhay na kung ating pong titignan at bibigyan po ng pansin, marami sa mga nangyari na ay nakapagdulot sa atin ng magaganda. Nakapagdulot sa atin ng encouragement. Nakapagdulot sa atin ng kalakasan. At yung mga bagay na yon ay yung pang nagdulot sa atin para tayo ay lalong mapalapit sa ating pong Panginoon. Pero meron din mga bagay sa ating pong mga nakaraan na nangyari na hindi rin maganda, mga pangit. Pero maganda man yan o pangit man yan na mga bagay na nangyari sa ating pong mga buhay. At kung yan ang magiging dahilan para maging stagnant po tayo at hindi tayo makapagpatuloy at yan ang nagiging hadlang para hindi po tayo makaabante sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Kung yan ang magiging dahilan para hindi tayo lumago
bilang isang Kristiyano, kailangan nating kalimutan yung mga bagay na yan. Amen? Kasi tandaan po natin, ang bawat isa na mananampalataya ay hindi po nananatili lamang sa kanyang kalalagayan. Dahil ang nais ng Diyos sa bawat sa atin ay tayo ay lumago. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, kailangan mong lumago. Kailangan mong mag-mature. Amen? So, kailangan meron pong paglago, meron pong pagbabagong nagaganap sa ating pong mga buhay. So, isang bagay na ating pong bigyan ng pansin dito, dahil maging si Apostol Pablo, sa kanyang buhay, bago siya tinawag ng ating pong Panginoon, bago siya nagkaroon ng tinatawag na Damascus experience. Amen? Bago siya nagkaroon ng personal encounter sa ating pong Panginoon, ibang klase ang buhay ni Pablo, o ni Saulo. Marami po siyang mga pinagdaanan sa buhay na mga pangit. Ang buhay niya ay hindi naging kaaya-aya sa paningin ng ating pong Panginoon. Actually nga si Apostol Pablo, nung bago siya nagkaroon ng encounter sa ating Panginoon, isa siya sa mga persecutor ng mga mananampalataya. Lahat ng mga alam niya at kilala niya na nandoon sa daan, nandoon sa paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, Kanya itong hinahanap, Kanya itong pinipersecute, Kanya itong ikinukulong, at kadalasan siya pang nagiging dahilan para maraming mga mananampalataya ang mapatay. Actually, siya nga ang naging dahilan at nagbigay ng go signal para si Esteban ay patayin. Batuhin hanggang mamatay. So ito si Saulo. Meron siyang mga karanasan sa buhay, meron siyang mga nakaraan na hindi magaganda. Pero ito ngayon, itong si Pablo, na nagkaroon ng encounter sa ating Panginoon at sa kanyang patuloy na pag-abot doon sa magandang layunin ng Diyos sa kanyang pong buhay, ay kanyang naunawaan na meron palang dapat gawin siya sa kanyang pong buhay para lalo niyang maabot ang panawagan at pagkatawag ng Diyos sa kanyang pong buhay. Una na kanyang sinabi ay to forget the past. Amen? In Philippians chapter 3 verse 13, sabi ganoon ni Apostol Pablo, forgetting what is behind. Sa Tagalog, nililimot ang nakaraan o ang nakalipas. Okay? Gaya ng nasabi ko kanina, ito si Apostol Pablo, ito si Saulo. Bago siya nakakilala sa Panginoon, ito ang kanyang buhay. Pero kung hindi niya kakalimutan at iiwanan yung mga pangit na buhay na meron po siya, yun ang magiging hadlang para hindi niya maabot yung napakagandang plano ng Diyos sa kanyang pong buhay. Kasi pwede niyang balik-balikan kung anong buhay niya dati. Amen? Kaya nga siya rin ang nagsabi sa aklat ng Korinto na ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay bago nang nilalang. Wala na ang dating pagkatao sapagkat siya ay bago na. Na ang buhay na meron siya ngayon ay yung buhay na bigay ng ating pong Panginoon. Ito yung sinasabi ng Biblia na dahil tayo nakipag-isa na sa ating Panginoon, ay kailangan na nating hubarin ang ating lumang buhay. Okay? At wag na nating, pag hinubad natin, wag na nating isasabit pa, at tuwing nakikita natin, napapalingon tayo at naalala natin kung anong klaseng damit yung ating hinubad. Di ba, ganun tayo minsan? Na minsan, tinalikuran natin yung dati nating buhay, pero hindi natin lubusang tinalikuran. Minsan, hinahayaan natin na nandun lamang sa ibang parte ng ating buhay, para pag meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, ay muli natin lilingunin at muli natin kong babalikan yung mga buhay na iyon. Kaya kadalasan, hindi tayo lumalago. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid,
Kaya hindi ka lumalago kasi ayaw mong iwanan yung dati mong buhay. Lagi mong binabalikan. Lagi mong sinusulyapan. Amen? Okay? So, kailangan iwanan na po natin. Kasi sa pag-iwan po natin, yun ang makakatulong po sa atin. Sa paglimot natin, yun ang makakatulong sa atin sa ating paglago. Sa ating pagpapatuloy. Amen? So, ito pong mahalaga. Yes, we can look at the past. Learn from the past. But we cannot live in the past. Pwede nating minsan babalikan na titignan o iisipin. Minsan, yung mga nangyari ay may mga aral na dapat nating matutunan. Pero wag tayong mamumuhay sa nakaraan. Okay? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, wag ka nang mamuhay sa iyong nakaraan. Amen? Okay? Dahil sa mga nakaraan sa ating pong mga buhay, good or bad yan man, mga minamahal kong kapatid, meron tayong aral at lesson na pwede nating matutunan. Okay? Why we need to forget the past? At huwag tayong mamuhay sa ating nakaraan. Ito ang katotohanan. Dahil araw-araw, may panibagong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Ulitin ko. Dahil araw-araw ay may panibagong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Alam niyo po, kung babalikan po natin yung mga buhay ng mga Israelita nung sila naglalakbay doon sa ilang patungo sa lupang pangako. Di ba araw-araw ang Diyos ay nagpo-provide ng kanilang pagkain. Paggising nila sa umaga, paglabas nila ng kanilang kubol, makikita na nila yung pagkain o yung mana na iprinobide ng Diyos at mamumulot na lamang sila. Pero ang instruction sa kanila ng Diyos, huwag silang kukuha ng sobra. Kasi pag kumuha sila ng sobra, yung sobrang kinuha nila, pag hindi nila naubos, yun ay uurin at mabubulok. Okay? So, hindi na nila ito mapapakinabangan. Okay? Bakit ganoon ang gusto ng Diyos? Bakit ayaw niya na sila ay kumuha ng sobra? Kumuha ng marami at magtabi para meron silang tawag nun, reserva. Bakit? Kasi ang nais ng Diyos na maunawaan ng mga Israelita na araw-araw ay may panibagong probisyon ang Diyos sa kanila. Araw-araw ay merong magandang ginagawa ang Diyos sa kanila. Kasi pag walang ginagawang panibagong bagay ang Diyos sa buhay mo at lagi ka nalang nakatuon doon sa mga bagay na nakaraan, kapatid, hindi ka magiging excited. Amen? Hindi mo mai-enjoy yung buhay na meron ka sa ngayon. Okay? So, mas mainam na magkaroon tayo ng ganitong kamalayan. No? Na dapat maging excited po tayo, hindi tayo nananatili sa mga bagay na nakalipas na o natapos na sa ating mga buhay, kundi maging excited tayo dahil araw-araw may panibagong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? So, may panibagong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. So, ano yung mga dapat nating kalimutan? Yung our defeats and our victories. Kasi minsan, yung mga bagay-bagay na nagdulot sa atin ng pagkatalo at dahil sa mga pagkatalo na yun, nagdulot sa atin ng kalungkutan.
Pag nag-dwell tayo sa mga bagay na yon, lalo tayong malulungkot araw-araw. Okay? At bakit naman dapat nating kalimutan yung mga katagumpayan na meron po tayo? Pag tayo ay nanatili sa mga katagumpayan o sa mga blessing na meron tayo, sa mga magagandang bagay na nangyari sa ating pong mga buhay, hindi na rin tayo makakaabante dahil nandun lang tayo. At pangalawa, pwede tayong magyabang na nakapokus na lamang tayo doon sa mga bagay na yon. Tandaan nyo, araw-araw may nangyayari sa buhay natin. Araw-araw may mga bagay-bagay na nangyayari sa ating po mga buhay. Kaya nga, kailangan nating kalimutan yung mga bagay na nangyari na. Yan man ay maganda, yan man ay mga bagay na nagbigay sa atin ng katagumpayan, yan man ay mga bagay na nagbigay sa atin ng pagkatalo at nagdulot sa atin ng kalungkutan. Why we need to forget all our defeats? Sabi dito, when it comes to our defeats, we have to forget our injuries and wounds and let God heal us of those hurts. Kasi kadalasan, yung mga bagay na pangit na nangyari sa ating pong buhay, kadalasan hindi lamang kalungkutan ang naidulot nito. Ito'y nagbigay din at nagdulot sa atin ng sugat, ng sakit sa ating pong mga buhay. At tandaan natin, walang ibang pwedeng magpahilom at magbigay sa atin ng lunas sa mga bagay na naranasan natin sa ating pong buhay, kundi ang ating pong Panginoon. No? Sunod natin gawin. Kanina, we need to forget the past. Pangalawa, we need to face the future. Philippians chapter 3 verse 13. Sabi ganon, and straining toward what is ahead. Sa Tagalog, sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Sa buhay po natin, hindi pwedeng talikuran natin yung mga bagay na nasa hinaharap po natin. Kahit na may mga challenges yan, kahit na yung mga bagay na nakikita natin ay magdudulot ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kalungkutan, hindi tayo hihinto. Magpapatuloy po tayo. Kailangan natin ng perseverance. Magsusumikap tayo. Na tayo ay magpapatuloy na kahit gaano kahirap, kahit ano pang pagdaanan natin, dahil alam natin, na sa dulo ng mga bagay na iyon, merong magandang inihanda ang ating pong Panginoon. Alam niyo po, ang buhay po natin ay hindi po madali. Siguro, nung hindi pa tayo mananampalataya, mas madali kasi halos hindi na natin nadidiscern kung ano ang tama at mali. Kung ano ang para sa Diyos, at kung ano ang gawa ng Diyos at kung ano ang gawa ng mundo. Kaya para madali lang sa atin yun. Pero nung isinuko na natin ang ating pong buhay sa Diyos, at meron na tayong pagkatawag sa ating pong Panginoon, at meron ng isang buhay na ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin na kailangan nating hakbangan, hindi na po madali. At doon nakikita natin na may mga challenges na dapat tayong pagdaanan sa ating pong mga buhay. At hindi po talaga madali na maabot po natin yung mga ipinangako ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya kailangan natin lagi na tayo ay magsumikap at kailangan natin ang tulong at biyaya ng Diyos na patuloy na kumilos at dumaloy sa ating pong mga buhay. No? Hindi po madali. Naalala ko tuloy nung sinabi po nung banal na kasulatan, dahil sabi ni Jesus, mahirap daw mapabilang ang mayaman sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa raw
ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na papasok sa kaharian ng ating pong Panginoon. Kaya tuloy, yung mga alagad nagtanong kay Jesus, sino po ang maliligtas? So, makikita po natin na ang buhay ng tao, lalo na tayong mga mananampalataya, ay hindi po madali. Maraming mga bagay na kailangan nating iwaksi sa ating pong mga buhay. Maraming mga bagay na kailangan nating iwanan sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Kaya nga maraming mga nagsuko ng buhay sa ating Panginoon, pagtagal-tagal, sila ay sumuko. Sila ay huminto sa kanilang pananampalataya dahil nahihirapan sila. Alam nyo, mga minamahal kong kapatid, mahihirapan talaga ang isang tao na magpatuloy. Maliban na ang kanyang buhay ay lubusan niyang ipagkatiwala at isuko sa ating pong Panginoon. At hayaan na ang Diyos ang siyang kumilos at gumalaw. Kasi ito ang problema po natin. Marami po tayong mga gustong gawin sa ating pong mga buhay. Akala natin yun yung tama. Pero ang pinaka-the best na dapat nating gawin, para tayo makapagpatuloy, ilagak natin ng lubusan ang ating pong buhay sa Kanya. Amen? Ilagak natin ang ating pong buhay sa Kanya. Dahil kailangan nating harapin kung anumang klaseng buhay meron tayo sa naharap. Pero isang bagay ang alam ko, even though we will face a lot of challenges, pero alam ko po, isang mainam at napakagandang buhay meron tayo sa hinaharap. Amen? Isang buhay na kaaya-aya. Sabi nga po ng Biblia, isang buhay na kaaya-aya at isang buhay na ganap. Pangatlo na dapat po nating gawin at bigyan ng pansin sa talatang ito, focus on God. Kanino daw po natin itutuon yung ating po mga sarili? Sa Diyos. Kay Jesus lamang. In Philippians chapter 3 verse 14, sabi ganon, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Nagpapatuloy nga patungo sa hangganan, sabi ni Pablo. Alam niyo po, mahirap magpatuloy. Mahirap magpatuloy. Alam niyo, mas madaling magsimula. Pero napakahirap magpatuloy. Di ba? Nung ikaw ay first time na pumasok, di ba excited ka? Excited ka eh. Baka mas nauna ka pang gumigising kay nanay eh. Nakaligo ka na kagad eh. Okay? Pero pag tagal-tagal, nalilate ka na. Pag tagal-tagal, wala ka nang ganang pumasok. Minsan sinasabi, nanay, ang hirap-hirap pumasok, ayaw ko na. Amen? Pero sa simula, napakadali. Pero ang hirap magpatuloy. Lalo-lalo na, pag natapos mo na yung pagiging isang elementarya, di ba? Yung iba, excited na pumasok. Pag sila ay high school na, dahil sabi nila, high school life ay ibang-iba. Pero pag tagal-tagal, nawawala na rin ang gana, nangihina na. Tapos, nung natapos niya yung kanyang pagiging high school, excited na naman siya na simulan ang kanyang pagiging koleyo. Di ba? Ganun tayo hanggang simula lang. Excited tayo. Pero marami, nahihirapan na, kaya halos ayaw na magpatuloy. Okay? Pero tingnan niyo po, ganon din po sa buhay ng isang mananampalataya. Nung una, excited siya. Lahat ng Bible study, pinupuntahan. At tuwing nagpatawag ng prayer meeting, nandoon. Pag nagpatawag ng Don't Watch, nauuna pa kay pastor. Amen? Pero pag tagal-tagal, wala nang gana. Kahit sa Bible study, kahit manalangin,
Kahit magbasa ng salita ng Diyos, wala nang gana. Lalo na kung marami ng pinagdadaanan ng mga pagsubok at problema at meron ng mga iba't ibang mga umaagaw ng kanyang atensyon, ng kanyang oras, nahihirapan na siya. Pero, alam niyo talaga, mga minamahal kapatid, mahirap talaga magpatuloy bilang isang mananampalataya. Hanggat hindi mo ipinofocus ang iyong sarili, ang iyong paglilingkod, ang iyong pagiging Kristiyano doon sa dapat na pagpukosan po natin, walang iba ang ating Panginoon. Amen? Alam niyo si Apostol Pablo, kung hindi niya ipofocus yung kanyang sarili sa Diyos na kanyang na-encounter doon sa daan ng Damascus, baka susurrender siya. Kasi tuwing siya'y mangangaral, trouble ang dala niya. Tuwing siya'y pupunta sa isang lugar para ipangharal si Kristo, maraming nagagalit. Ikinukulong siya, pinapahirapan siya. At may mga panahon na sa kanyang paglalakbay, yung bangka, hindi naman bangka, yung barko na kanyang sinasakyan, ay nasisira at ilang araw siya at ilang gabi na siya'y palutang-lutang sa karagatan. Yun yung naranasan ni Pablo. May mga panahon na pumunta siya sa isang isla, nung siya'y dadakot ng kahoy na panggatong, tinuklaw siya ng ahas. Marami siyang pinagdaanan sa buhay. Nandoon na pati yung kanyang mga kasamahan ay hindi siya maunawaan sa kanyang pagkatawag. Pero alam nyo, kung hindi nakafocus si Pablo doon sa kanyang na-encounter doon sa Damascus, baka sumuko na siya. Ganun din po tayo. Ilang taon na tayong mananampalataya. Ilang taon na tayong magkakasama. May mga iba sa kasamahan po natin dito hindi nakapagpatuloy. Yung iba naman lulubog lilitaw dahil nahihirapan sa kanilang pananampalataya. Pero bakit yung iba? Habang tumatagal, lalong sumisidhi ang kanilang pagnanasa na makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi meron pagkakaiba. Baka yung iba kaya laging nanghihina dahil ang tuon niya ay sa tao. Yung paningin niya ay sa tao, ang kanyang pananampalataya ay nasa tao. O yung iba naman, ang pananampalataya nila at ang tuon ng kanilang pananampalataya ay nasa mga material na bagay. Mga minamahal kapatid, gusto mong magtagal, gusto mong nagpapatuloy ka, at gusto mong maabot ang inihanda ng Diyos at ang pagkatawag ng Diyos sa iyong buhay. Kahit ano pang mangyari sa ating kapaligiran at kahit ano pang nakaamba sa ating hinaharap, ituon mo lamang ang iyong paningin kay Kristo Jesus. Yun ang sabi ng Apostol Pablo. Amen? Na itinutuon lamang niya ang kanyang paningin kay Kristo Jesus. Ang focus niya ay yung kanyang pagkatawag. Ang focus niya ay kay Kristo. Ang focus niya yung kanyang hinaharap. Ano yun? Heavenward. Tayo, anong focus ba natin? Yung mga bagay lamang ba na nandito sa mundong ito? Alam niyo kapatid, meron pong pagkakaiba ang manok at ang agila. Amen? Ang agila, pag tumingin siya doon sa mataas, doon sa malayo. Amen? Pero ang manok, pag tumingin siya saan? Kadalasan, sa baba. Okay? Mababa lamang ang kanyang tingin. Kaya hindi siya nakakalayo. Minsan, pwede siyang lumipat doon sa kabilang bakod. Amen? Pero hanggang doon lang siya. Pero ang agila, malayo ang kanyang nararating. Mataas ang kanyang nararating. At the more na tumataas ang kanyang nararating, the more na i-enjoy niya ang kanyang sarili. Amen? At doon sa mataas na yun, na kanyang kalalagayan, nararanasan niya ang kapayapaan at kapahingahan.
Tayo mga mananampalataya, hindi tayo nakatuon kung ano lamang yung kayang abutin ng ating mga paningin dito sa ibabaw ng mundong ito. Bagkus ang tuon po natin ay heavenward. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, dapat ang tuon ng iyong paningin ay doon sa langit. Amen? Kasi pag langit yung tuon ng ating paningin, ibig sabihin, ang tuon natin ay laging nandoon sa nagmamay-ari ng langit. Sino? Ang ating pong Panginoon. Doon sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. No? So, we need to look upward. Pero, hindi po madali na gawin po natin yung bagay na ito. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kailangan nating limutin ang nakaraan. Kailangan nating iwanan ang mga nangyayari na nung kahapon. Okay? At kailangan natin, dahil nandun nga ang biyaya ng ating pong Panginoon, kailangan din natin mag-exert ng ating effort to achieve, no? Kung ano man yung inihanda sa atin ng Diyos upward o heavenward. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Na sa atin pong pagpapatuloy para abutin ang anumang inihanda sa atin ng ating pong Panginoon, no? Kailangan sa lahat ng ating ginagawa, walang ibang nabibigyan ng kalwalatian kundi ang ating Diyos na buhay. Sabi ganoon in 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whatever you do it all for the glory of God. Ano man ang ating gagawin, gawin ito para sa kalwalatian ng Diyos. Dapat, ang laging napaparangalan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya doon sa awitin natin kanina natin binibigay, all glory, all our thanksgiving, all our praise sa Diyos. At alam niyo po, na dapat nating maunawaan, nung isinulat ni Apostol Pablo itong talatang ito, nasaan siya? Nasa palasyo? Nasaan siya? Nasa mansyon niya? Sabi ng Biblia, si Apostol Pablo ay nasa loob ng kulungan. Pantakin niyo sa kanyang kalalagayan, hindi yung 4 na sulok ng kulungan siya nakatuon. Habang nandun siya sa 4 na sulok ng kulungan na yon, ang kanyang paningin ay nandun pa rin doon sa kanyang pagkatawag. Na yung pagkatawag niya ay hindi kayang limitahan ng kulungan kung nasaan siya. Kaya nga walang tigil siya na siya'y sumusulat at sinusulatan niya ang lahat ng mga mananampalataya na kanyang nakadaupang palad sa iba't ibang lugar. Okay? Dahil para sa kanya, ang final destination niya ay hindi yung kulungan. Na ang final destination niya ay hindi yung nandun siya na nakakulong. Dahil alam niya na meron siyang mas mainam na lugar na pupuntahan. Kaya nga hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi siya nalungkot, bagkos yung kulungan na yon na meron siya, yung pa nagtulak sa kanya at nag-encourage sa kanya na lalong palakasin, patibayin ang pananampalataya ng mga mananampalataya na nasa labas ng kulungan na nanghihina at maraming mga pinagdaraanan sa buhay. Kapatid, kung ikaw si Pablo na nandoon sa ganung kalalagayan, kaya mo pa ba kayang i-encourage ang mga kapwa mo mananampalataya na may pinagdaraanan sa buhay? Baka sasabihin mo, kung ako nga, matindi ang aking pinagdaraanan .
Anong pakialam ko sa kanila? Di bahala sila sa buhay nila. Pero hindi ginawa ni Pablo yon. Dahil alam niya kung ano ang kanyang pagkatawag. Dahil nung na-experience niya ang Diyos doon sa daan ng Damascus, alam na niya na siya'y tinawag para patuloy na ipangaral ang kaharian ng ating Panginoon. Tingnan niyo po kung tutusin, limitado ang kayang gawin ni Pablo doon sa kulungan na yon. Pero hindi inalaw ni Pablo na ang anumang limitasyon na meron siya ay mahadlangan ang kanyang pagkatawag. Tayo na mga tinawag na ating Panginoon, na tayong mga tagasunod ni Kristo, huwag nating hayaan na malimitahan ang ating mga pagkilos, ang ating pag-abot sa ibang mga tao, para hindi maipangaral ang kaharian ng ating Panginoon. Kapatid, hindi problema ang kahirapan. Hindi problema ang kakulangan mo sa edukasyon para hindi mo maipangaral ang kaharian ng ating Panginoon. Basta ang alam mo, ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi, kapatid, ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos. So don't allow any of your limitation to hinder you to achieve your purpose or your calling. Bagkus, anong dapat natin gawin? We need to fix our eyes to Jesus alone. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng biyaya. Siya ang magpapalakas sa atin. Siya ang mag-i-empower sa atin. Siya ang tutulong sa atin. Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi ganon, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Sa Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Kristo Jesus sapagkat siya ang pasimula at kaganapan ng ating pananampalataya. Amen? So mga minamahal kong kapatid, tatlong bagay ang dapat nating huwag kakalimutan para patuloy po tayong makapagpatuloy sa ating pong pagkatawag. Anumang karera na meron po tayo. Una, forget the past. Pangalawa, face the future. And lastly, focus on God. Amen? Pag ito, yung tatlong ito, ay may apply natin sa ating pong mga buhay, hindi po tayo maliligaw. Hindi tayo maapektuhan sa ating pong buhay bilang mananampalataya. Na kahit anong mangyari, kahit ano pang nakikita natin sa ating kapaligiran, kahit ano pang sinasabi ng iba, hindi tayo maapektuhan. Bakit? Kasi alam natin na ang pagkatawag natin ay paitaas. Okay? Our calling is to go heavenward. Amen? To go heavenward. Doon tayo. Yun yung layunin ng Diyos kung bakit ikaw ay tinawag at pinili. Yun ang layunin ng ating Panginoon kung bakit ikaw ay Kanyang iniligtas, bakit ikaw ay Kanyang pinatawad sa iyong mga kasalanan. Is to go heavenward. Amen? So praise God. Para hindi po tayo mahirapan, para hindi tayo ma-discourage, at magpagpatuloy tayo lagi, fix our eyes to Jesus alone. Dahil siya ang pasimula at kaganapan ng ating pananampalataya. Tayo po'y tumayo at tayo po ay patuloy na lumapit sa ating pong Panginoon. Sabi ni Pablo, one thing I do is to forget the past. Ano
yung merong kakapatid sa iyong buhay na kailangan mong kalimutan, na kailangan mong iwanan, kailangan mong talikdan para ikaw ay makapagpatuloy. Sabi ni Pablo, one thing I do. Salamat po, Panginoon, dahil muli ikaw ay nangusap sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, dahil muli mong ipinaunawa na kami ay pinili mo at tinawag mo, hindi lamang sa mga bagay dito sa mundong ito, kundi higit sa lahat is to fix our eyes heavenward, O God. Salamat po dahil mainam ang iyong plano at layunin sa aming po mga buhay. Akala namin mas mainam na yung mga bagay na alam namin. Yung inaakala namin ay mas mainam. Pero salamat, Panginoon, mas mainam pala ang inihanda mo sa bawat isa po sa amin. Ama, huwag mong hayaan, O Diyos, na yung aming nakaraan, yung mga bagay na nangyari kahapon, at yung mga bagay na aming naranasan 1 year ago, 3 years ago, 10 years ago, Panginoon, ay kailangan na namin palang itong kalimutan at iwanan. Minsan, Panginoon, dahil masyadong nakapagdulot sa amin ng kalungkutan at nagdulot sa amin ng sakit, sugat sa aming mga puso, nahihirapan kami na kalimutan ang mga bagay na ito. Pero maliwanag, Panginoon, sa umagang ito na iyong ipinaunawa sa amin na pwede palang maging hadlang ang mga bagay na ito para hindi namin maabot ang iyong dakilang layunin sa aming pong mga buhay. Hindi lamang yung mga bagay na nagdulot sa amin ng kalungkutan, sakit at sugat, kundi pati yung mga katagumpayan, yung mga blessing na meron kami sa aming pong mga buhay. Hayaan mo po, Panginoon, na huwag po kami mag-dwell sa mga bagay na ito. Patuloy na ipaalala mo sa amin ng lahat ng bagay ay naglalaho, lahat ng bagay ay nagbabago. Ipaalala mo po sa amin, Panginoon, na ikaw lang ang Diyos na hindi nagbabago, na ang anumang mga bagay na makalangit ay hindi nasisira, hindi ninanakaw, at higit sa lahat, hindi po ito nabubulok. Ama, salamat po. Dahil ang dakila mong plano sa bawat isa po sa amin ay yung mga bagay na makalangit. Mga bagay, Panginoon, na kahit anong mangyari sa aming kapaligiran, mananatili. Na kahit anong sabihin ng tao, mga bagay na ito ay mananatili, Panginoon. Ama, salamat po. Hayaan mo po, Panginoon, na matuto po kaming harapin ang buhay na meron po kami. Na matuto po kaming harapin, O Diyos, ang amin pong kinabukasan. Dahil alam namin, O Diyos, sa amin pong paglalakbay, hindi lamang sasamahan mo kami, kundi ikaw ay nandun na, O Diyos, sa dulo ng amin pong lakbayin. Ama, salamat po. Dahil muli itinuro mo po sa amin kung nais namin na magtagumpay, kung nais namin na huwag kaming panghinaan ng loob, maituon lamang namin ang aming pong mga paningin at sarili
sa iyo, aming Ama. Dahil ikaw, Jesus, ang pinagmumulan at ang kaganapan ng aming pong pananampalataya. Wala na pong iba. Kaya Panginoon, narito ang iyong mga anak. Patuloy na palakasin mo. Patuloy na i-empower mo. Patuloy na ipadaloy mo ang iyong biyaya. Samahan mo sila sa kanilang paglalakbay, Panginoon. At higit sa lahat, O Diyos, upang maabot nila at makamit nila ang iyong dakilang inihanda sa kanilang pong mga buhay. Ama, sa oras na ito, Father God, sa aming pong mga kapatiran na nasa online, Lord, sa oras na ito, patuloy na i-empower mo sila. Patuloy na palakasin mo sila. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy na ipadaloy mo ang iyong kapangyarihan at ang iyong banal na Espiritu sa kanilang pong mga buhay. Sa oras na ito po, Panginoon, salamat. Dahil ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng kalusugan. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, dalangin po namin na sa lahat ng merong sakit at karamdaman, iunat mo ang iyong pong mapaghimalang mga kamay at igawad mo po, Panginoon, ang kagalingan at kalusugan ng kanilang pangangatawan mula ulo hanggang talampakan. Ganun din po, Panginoon, sa mga nangangailangan ng pinansyal. Lord, i-provide po ang kanilang pangangailangan. Huwag mo silang pagkukulangin at higit sa lahat, Panginoon, iparanas mo na ikaw ang kanilang Jehovah Jireh, ang kanilang El Shaddai ng kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, patuloy naming dalangin ang iyong pagpapala ay patuloy na ibuhos mo at ipadaloy mo sa buhay ng iyong mga anak. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God.